Ang amoy ng antiseptic ang unang gumising sa kanyang diwa. Kasunod nito ay ang nakakasilaw na puti ng kisame. Napakurap-kurap si Alessandra, pilit na inaalala kung paano siya napunta sa lugar na ito. Ang huli niyang natatandaan ay masaya silang naghahapunan ni Marco sa kanilang bahay. Pagkatapos niyon, blanko na ang lahat. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Agad niyang idinapo ang kamay sa kanyang tiyan. Nakahinga siya nang maluwag ng maramdaman ang dahan-dahang paggalaw ng sanggol sa loob. Ang baby ko. Mahinang bulong niya sa sarili. Mahal ko, gising ka na pala. Ang boses ni Marco ay malambing, ngunit may kung anong kaba ang idinulot nito sa dibdib ni Alessandra. Mahigpit ang hawak ng asawa sa kanyang kamay. Sa mga mata nito ay may bakas ng pag-aalala. Marco, nasaan ako? Anong nangyari? Sunod-sunod niyang tanong. Bago pa man makasagot si Marco, isang pamilyar na ubo ang narinig nila mula sa kabilang bahagi ng silid. Doon, sa isang hiwalay na kama, nakahiga si Doña Isabela. Maputla ang kanyang muka at tila nangangalumata. May kung anong aparato ang nakakabit sa kanyang braso. Mama, anong... Alessandra, iha, basag ang boses ni Doña Isabela. Puno ito ng hinagpis. Patawarin mo ako. Dahil sa akin nandito ka. Kumunot ang noo ni Alessandra. Lumingon siya kay Marco. Huminga ito ng malalim bago magsalita. Ang bawat salita ay maingat na pinili na para bang naglalakad sa manipis na yelo. Mahal kagabi. Biglang bumigay ang mga bato ni Mama. Itinakbo namin siya dito. Kritikal ang lagay niya. Parang may humaplos na nagyayelong kamay sa puso ni Alessandra. Ano? Sinuri siya ng mga doktor. Patuloy ni Marco. Hinigpitan pa ang hawak sa kamay niya. Kailangan niya ng kidney transplant. Agad-agad. Nagsimulang umikot ang paningin ni Alessandra. Naririnig niya ang mga sinasabi ni Marco, ngunit parang nanggagaling ang mga ito sa malayo. Sinubukan naming lahat. Ako, si Sebastian, pero hindi kami tugma, sabi ni Marco. At sa puntong yon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alessandra. Isang polad na puno ng pagsusumamo. Ikaw lang, mahal. Ikaw lang ang may perpektong tugma. Kung kanina ay malamig na kamay lang, ngayon ay para nang binuhusan ng isang baldeng yelo si Alessandra. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Pero, paano ang baby natin? Halos pabulong niyang tanong. Ito ang unang pumasok sa isip niya. Ang buhay sa loob ng sinapupunan niya. Buntis ako, Marco. Delikado to para sa kanya. Iya. Muling nagsalita si Doña Isabela. At sa pagkakataong ito, may mga butil ng luha na nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag ninyong isipin ang matandang to. Hayaan nyo na lang ako. Ang mahalaga ay ang apo ko. Gusto ko lang naman siyang makita, mayakap, bago ako mawala. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang punyal na tumutusok sa konsensya ni Alessandra. Mama, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabilis na sagot ni Marco bago bumaling muli sa kanya. Mahal, nakausap ko na ang mga pinakamagagaling na doktor sa ospital na ito. Tiniyak nila sa akin na ligtas ang operasyon. Aalagaan nila kayo ng baby natin. Pangako. Tinitigan ni Alessandra ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Nakikita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang biyenan na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Paano siya tatanggi? Buhay ng ina ni Marco ang nakasalalay. Ang ina ng lalaking mahal niya. Ngunit paano ang anak niya? Ang munting anghel na hindi pa niya nasisilayan. Hindi ko alam. Nangihinang sabi ni Alessandra. Habang ang mga luha ay kusa ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Maya-maya pa'y pumasok ang isang doktor na may dalang mga papeles. Inilapag nito ang mga yon sa mesang katabi ng kama.
Isang consent form. Kinuha ni Marco ang ballpen at marahang inilagay sa nanginginig na kamay ni Alessandra. Para sa pamilya natin, mahal, bulong ni Marco. Gawin mo to para sa atin. Ang salitang pamilya ang nagpabagsak sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Pamilya. Iyon naman ang palagi niyang pinapangarap. Pumikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbigay ng kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang tiyan. Hinaplos niya ito. Anak, patawarin mo si Mama. Bulong niya sa hangin. Para sa pamilya natin. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Marco. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting nagbibigay lakas. Tumango si Alessandra at sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang kanyang pangalan sa linya. Ang bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nang matapos siya, agad na kinuha ni Marco ang papeles at ibinigay sa doktor. Ang nangiti sa kanyang labi ay lumawak. Lumapit siya kay Alessandra at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, mahal. Salamat. Hinding-hindi ko makakalimutan to. May kung anong kakaiba sa yakap na yon. Hindi ito kasing init ng dati. Tila ba may kasama itong pakiramdam ng pagtatapos. Bumitaw si Marco at lumapit kay Doña Isabela. Ang kaninang umiiyak na matanda ay biglang nagkaroon ng sigla. Salamat, Iha. Utang ko sa iyo ang buhay ko, sabi ni Doña Isabela. Pero ang mga mata nito, nang magtama ang kanilang paningin, ay may ibang sinasabi. Isang malamig na kislap na hindi maintindihan ni Alessandra. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Inilipat siya sa isang stretcher at dinala sa isang mas malamig at mas maliwanag na silid. Ang operating room. Ang mga boses sa paligid niya ay lumalayo at lumalapit. Ang mga mukha sa itaas niya ay nakatakip na ng maskara. Hinahanap ng kanyang mga mata si Marco, ngunit hindi na niya ito makita. Nag-iisa siya. Okay, ma'am, magre-relax lang po tayo, sabi ng isang boses sa tabi niya. Naramdaman niya ang isang maliit na tusok sa kanyang braso. Magsisimula na po tayong magbilang. Sinubukan niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung nasaan ang asawa niya. Gusto niyang ipakiusap na iligtas nila ang anak niya. Ngunit ang kanyang dila ay tila manhid na. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Parang may mabigat na bagay na pumipigil sa mga ito na manatiling bukas. Parang naging tingga ang kanyang mga braso at binti. Hindi niya maigalaw kahit isang daliri. Ang tanging nararamdaman na lang niya ay ang malamig na hangin mula sa aircon at ang mabagal na pagtibok ng sarili niyang puso. Ang ilaw sa itaas niya ay nagsimulang magdoble, triple, hanggang sa naging isang malaking bilog na lang ito ng nakakasilaw na liwanag. Sa mga huling sandali ng kanyang kamalayan, pilit niyang inikot ang kanyang mga mata, umaasang masisilayan man lang ang kanyang asawa. Isang huling sulyap ng kapanatagan. Ngunit hindi si Marco ang nakita niya. Mula sa maliit na bintanang salamin sa pinto ng operating room, isang pamilyar na figura ang nakatayo. Nakatayo ng tuwid, malakas, walang bakas ng anumang sakit. Si Doña Isabela. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Doña Isabela. Hindi ito ngiti ng pasasalamat. Hindi ito ngiti ng isang taong nagagalak dahil nadugtungan ng buhay. Ito ay malamig, matagumpay. Isang nangiti na nagsasabing nanalo siya sa isang laro na si Alessandra lang ang hindi nakakaalam na nilalaro pala. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang kamalayan dahil sa anesthesia, ang malamig at matagumpay na ngiting iyon ang huling imahe na nanatili sa kanyang isipan. At pagkatapos, wala na. Ang unang pagmulat ng kanyang mga mata ay sinalubong ng pamilyar na kirot. Isang matalas at tumatagos na kirot sa kanyang kanang tagiliran. Napadaing si Alessandra at ang ungol na iyon ang tuluyang gumising sa kanya.
Hindi na siya nasa ospital. Nakahiga siya sa isang malambot at malawak na kama. Ang silid ay elegante, pinalamutian ng mga mamahaling muebles at makakapal na kurtina na humaharang sa sinag ng araw. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may pakiramdam ng pagkakulong sa lugar. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ay parang may pumipunit sa kanyang laman. Napatingin siya sa kanyang suot. Isang sedang nightgown na maluwag sa kanyang katawan. At doon niya napansin, wala na ang bigat. Wala na ang bilog sa kanyang tiyan. Kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na idinapo niya sa patag na ngayong tiyan. Wala. Wala na ang bahay bata na nag-alaga sa kanyang anak sa loob ng 8 buwan. Hindi. Isang pinto ang bumukas at pumasok si Marco. May dala itong tray ng pagkain. Ang mukha nito ay gusot. Ang mga mata ay bahagyang namumugto. Mahal, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Malambing nitong tanong. Pero hindi na nalinlang si Alessandra ng lambing na yon. Ang tanging gusto niyang malaman ay isang bagay lang. Nasaan ang anak ko, Marco? Nasaan ang baby ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Ibinaling ni Marco ang kanyang tingin. Inilapag nito ang tray sa isang mesa bago lumapit at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga iyon. Alessandra, patawarin mo ako. Panimula nito. Anong ibig mong sabihin? Marco, sagutin mo ako. Huminga ng malalim si Marco at nang muli itong tumingin sa kanya, may mga luhang namumuo sa mga mata nito. Nagkaroon ng komplikasyon habang nasa operasyon ka. Sinubukan ng mga doktor ang lahat. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Mahal pero hindi nito itinuloy. Hindi na kailangan. Hindi. Umiling-iling si Alessandra. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Mahal, I'm sorry. Hindi. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na puno ng sakit, ng pagkawala, ng matinding pighati. Ang anak ko! Ang anak ko! Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang katawan niya ay masyadong mahina. Niyakap siya ni Marco, ngunit ang yakap nito ay hindi nakaginhawa. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Wala na siya, mahal. Wala na ang baby natin. Bulong ni Marco sa kanyang tainga, habang si Alessandra ay humahagulgol nang walang tigil sa dibdib nito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking karimlan para kay Alessandra. Ikinulong siya sa silid na yon. Ang pinto ay laging nakakandado mula sa labas. Ang kanyang cellphone ay kinuha. Ang tanging nakakasalamuhan niya ay isang yaya na may malamig na pakikitungo na nagdadala ng kanyang pagkain at gamot 3 beses sa isang araw. Ang mga gamot. Palagi siyang inaantok. Palagi siyang nanghihina. Ang kirot sa kanyang tagiliran ay unti-unting nawawala. Ngunit ang kirot sa kanyang puso ay lalong lumalala. Gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, niyayakap niya ang isang unan at iniisip na iyon ng kanyang anak. Doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang luha hanggang sa wala nang mailuha pa ang kanyang mga mata. Isang gabi, habang nakatulala lang siya sa kisame, bumukas ang pinto. Inaasahan niyang ang yaya ang papasok, ngunit ibang tao ang kanyang nakita. Sebastian? Ang nakababatang kapatid ni Marco ay pumasok ng walang imik. May dala itong isang basong tubig at 2 tableta. Inilapag niya iyon sa mesa. Huwag mong inumin ang gamot na binibigay nila, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay seryoso. Pampahina lang yan sa'yo. Ito, inumin mo. Ito ang totoong pain reliever. Naguguluhang tiningnan siya ni Alessandra. Sa buong pamilya de Silva, si Sebastian ang palaging tila hindi kabilang. Laging nasa isang sulok, laging tahimik. Ngayon, sa mga mata nito, nakikita niya ang awa at galit. Bakit mo to ginagawa?
Dahil may mali sa lahat ng ito, ate, sabi ni Sebastian, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nitong ate. Alam kong may mali. Simula ng gabing iyon, palihim na pumupunta si Sebastian sa kanyang silid. Dinadalhan siya nito ng totoong pagkain at gamot. Unti-unti, nanumbalik ang lakas ni Alessandra. Ang utak niya ay nagsimulang luminaw. Ang alaala ng nangiti ni Doña Isabela sa operating room ay bumalik. Malinaw na malinaw. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng pabulong, hinawakan ni Alessandra ang braso ni Sebastian. Kailangan kong makaalis dito, sabi niya. Puno ng determinasyon, tumingin si Sebastian sa kanya. Nakita nito ang apoy na muling nabuhay sa kanyang mga mata. Tumango ito. May plano ako. Bulong ni Sebastian. Nakausap ko na ang isang gwardya. Bukas ng gabi, kapag tulog na silang lahat. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Alessandra. Ngunit ngayon, kasama na nito ang pag-asa. Hindi ka nararapat dito, ate. Muling sabi ni Sebastian. Kailangan mong makaalis. Kinabukasan dumaan ang maghapon. Maghapon na parang isang taon. Bawat tunog sa labas ng silid ay nagpapakaba sa kanya. Bawat yabag ay parang banta. Dumating ang hating gabi. Gaya ng napag-usapan, pumasok si Sebastian sa kanyang silid. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Alessandra. Ang puso niya ay dumadagundong. Inalalayan siya ni Sebastian na tumayo. Mahina pa rin siya at bawat hakbang ay may kasamang kirot. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Ang pasilyo ay madilim at tahimik. Malapit na sila sa hagdanan sa likod bahay. Ilang hakbang na lang. Ang kalayaan ay abot kamay na niya. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Isang tunog na nagpatigil sa kanilang paghinga. Mga yabag. Dahan-dahan. Ngunit palapit ng palapit sa kanilang kinaroroonan. Napatigil si Sebastian. Hinila niya si Alessandra sa likod ng isang malaking florera sa gilid ng pasilyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang mga yabag ay papalapit. Sumilip siya ng bahagya. Isang anino ang dumaan sa kabilang dulo ng pasilyo. Isa sa mga katulong, marahil ay papunta sa kusina. Naghintay sila hanggang sa tuluyan itong mawala sa dilim. Halika na, bulong niya. At muli silang nagpatuloy, mas maingat, mas mabilis. Ang hangin sa labas ng mansyon ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Para kay Sebastian, iyon ang hangin ng kalayaan. Hindi lang para kay Alessandra, kundi para na rin sa kanya. Ang biyahe patungo sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng syudad ay tahimik. Nakatingin lang si Alessandra sa bintana. Ang mga mata ay blanko. Tila nawawala sa malalim na iniisip. Hindi niya maiwasang hindi maawa sa sinapit nito. Ang mga mata ni Ate Alessandra. Walang buhay. Isang bagay na madalas niyang makita kapag tumitingin siya sa salamin. Ang apartment ay maliit at simple, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De Silva. Ngunit para kay Sebastian, ang lugar na ito ay isang santuwaryo. Dito, malayo siya sa mapanuring mga mata ng kanyang ina at sa mapagmataas na presensya ng kanyang kapatid. Inalalayan niyang maupo si Alessandra sa isang lumang sofa. Magpahinga ka muna, ate. Kukuha lang ako ng first aid kit. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang itinaas ang laylayan ng damit ni Alessandra para linisin ang tahi sa tagiliran nito. Nang makita niya ang mahaba at medyo nangingitim na peklat, naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Ito ang pisikal na katibayan ng kalupitan ng kanyang pamilya. Habang maingat niyang nililinis ang sugat, hindi niya maiwasang maalala ang isang eksena mula sa nakaraan noong mga teenager pa lang sila ni Marco. Ipinakita niya ang kanyang report card sa hapagkainan. Matataas ang kanyang mga marka. Ngunit hindi man lang tumingin si Doña Isabela. Tingnan mo ang Kuya Marco mo, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Siya ang mangunguna sa ating kumpanya balang araw.
Ikaw, Sebastian, kahit anong gawin mo, mananatili ka lang anino niya. Tandaan mo yan. Ang mga salitang yon ay nakatatak pa rin sa kanyang puso. Palagi siyang itinuturing na tagalabas. Ang reserba, ang hindi gaanong mahalaga. Salamat, Sebastian, narinig niyang sabi ni Alessandra na pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Tumingin siya rito. Sa kabila ng sakit, may maliit na ngiti sa mga labi nito, isang tunay na ngiti. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Sebastian ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon, ang init ng isang tunay na pamilya. Umupo siya sa silyang katapat nito. Ate? Panimula niya. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Tungkol sa sakit ni Mama. Napatingin sa kanya si Alessandra, naghihintay. Hindi ko siya kailanman nakitang totoong nagkasakit. Pagpapatuloy ni Sebastian. Uubo siya paminsan-minsan o magrereklamo ng pananakit. Pero pagkatapos, kapag akala niya'y walang nakatingin, nakikita ko siyang malakas. Ang mga doktor niya, isang maliit na grupo lang na siya lang ang nagtitiwala. Walang sino man sa ospital ang pinapayagan niyang sumuri sa kanya. Habang nagsasalita siya, ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa isip ni Alessandra. Ang ngiti ni Doña Isabela, ang biglaang paghina nito, ang lahat. Naniniwala akong hindi siya kailanman nagkasakit ng malubha. Sabi ni Sebastian, ang boses ay puno ng galit. Ginamit ka lang nila. Hinawakan ni Alessandra ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay may bago ng kislap. Hindi na ito blanko. Napalitan na ito ng apoy. Tutulungan kita, ate. Mariing sabi ni Sebastian. Aalamin natin ang katotohanan. Hindi dahil isa akong De Silva, kundi dahil ito ang tamang gawin. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng isang bagong buong kasunduan. Isang alyansa ng 2 taong parehong sinaktan ng iisang pamilya. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang matinis na tunog. Ang tunog ng isang cellphone na nagriring. Napatingin si Sebastian sa kanyang telepono na nasa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kuya Marco calling. Nagkatinginan sila ni Alessandra. Ang takot ay muling gumapang sa kanilang sistema. Huminga siya ng malalim bago sagutin ang tawag at ilagay ito sa loudspeaker. Hello, kuya? Walang paligoy-ligoy, walang pag-aalala. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Nasaan ka? At nasaan ang asawa ko? Nanlamig ang buong katawan ni Alessandra nang marinig ang boses ni Marco sa telepono. Ito ang boses na minsan niyang minahal, ngunit ngayon, nagdudulot na ito ng takot at pagkasuklam. Nakita ni Sebastian ang gulat sa kanyang mga mata. Mabilis itong umiling at nag-signal sa kanya na manahimik. Huminga ng malalim si Sebastian bago sumagot sa kapatid. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang kaba. Nasa labas ako, kuya, kasama ang mga kaibigan ko. Pagsisinungaling niya. Bakit? Narinig nila ang pagtikhim sa kabilang linya. Si Ate Alessandra mo? Pumasok ang yaya sa kwarto niya kanina para magdala ng hapunan. Wala siya roon. Talaga? Baka naman nasa hardin lang. Patuloy na pagsisinungaling ni Sebastian. Ang huli kong kita sa kanya ay nasa loob lang siya ng kwarto. Sige kuya, tatawagan na lang kita mamaya. Maingay dito. Bago pa man makasagot si Marco, pinatay na ni Sebastian ang tawag. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa apartment. Alam nilang pareho na nagsimula nang umandar ang orasan. Hindi magtatagal, malalaman ng mga De Silva na wala na siya. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Alessandra sa pagpapalakas. Sa tulong ni Sebastian, kumain siya ng tama at ininom ang tamang gamot.
Unti-unting nanumbalik ang kulay sa kanyang mga pisngi at ang lakas sa kanyang mga buto. Ngunit ang pagbabago ay hindi lang pisikal. Isang umaga, habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa isang munting salamin, hindi na niya nakilala ang babaeng nakikita niya. Ang babaeng may mahabang buhok, malulungkot na mga mata, at hitsura ng isang biktima. Hindi na siya iyon. Hindi na dapat siya maging ganoon. Kumuha siya ng isang gunting mula sa drawer sa kusina. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay simbolo ng nakaraan na kanyang tinatalikuran, ang kahinaan, ang bulag na pag-ibig, ang sakit. Nang matapos siya, isang bagong babae ang humarap sa kanya sa salamin. Isang babaeng may buhok na hanggang balikat at mga matang nag-aapoy sa determinasyon. Hindi na ako iiyak, bulong niya sa kanyang sarili. Hahanapin ko ang hustisya para sa sarili ko at para sa anak ko. Nang makita siya ni Sebastian, nagulat ito, ngunit agad ding napalitan yon ng paghanga. Alam niyang handa na si Alessandra. Mayroon akong ibibigay sa iyo, ate, sabi ni Sebastian. Inilabas niya ang isang maliit at maalikabok na kahon. Mga gamit mo ito na naiwan sa mansyon. Itinago ko bago pa nila itapon. Binuksan ito ni Alessandra. Sa loob ay may ilang mga damit at libro. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang luma at kupas na litrato. Larawan ng isang masayang mag-asawa na hindi niya kilala. Sa likod nito ay may nakasulat na pangalan at numero. Attorney Gregorio Romero. Sino siya? Tanong ni Alessandra. Nagkibit balikat si Sebastian. Hindi ko alam. Nakita ko lang yan dyan. Iyon ang kanilang unang sinag ng pag-asa. Kinabukasan, pinuntahan nila ang address na nakasulat sa likod ng litrato. Isang luma at maliit na law office sa isang hindi kilalang bahagi ng syudad. Sumalubong sa kanila ang isang matandang lalaki na may makapal na salamin at buhok na halos puti na lahat. Si Attorney Romero. Sa una, nag-aalinlangan itong kausapin sila. Pasensya na, pero marami akong ginagawa. Sabi nito, tila gusto na silang paalisin. Sandali lang po, pakiusap ni Alessandra. Kailangan lang po naming malaman kung sino ang mga tao sa litratong ito. Kinuha ng abogado ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal. May kung anong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Lungkot, panghihinayang. Matagal na panahon na, mahina niyang sabi. Mga kliyente ko sila noon, mabubuting tao. Sayang at naaksidente sila. At yung ni Romero, sabi ni Alessandra, ang boses ay nanginginig. Ang litratong ito, nasa mga gamit ko, na iniwan ng mga kumukop sa akin sa ampunan. Biglang nagbago ang tingin ng abogado. Sinuri niya si Alessandra mula ulo hanggang paa at pagkatapos, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay sa leeg ni Alessandra. Ang manipis na gintong kwintas na suot niya, ang nag-iisang bagay na alaala niya mula pa noong bata siya. Mayroon itong maliit na pendant na may nakaukit na letrang S. Ang kwintas na yan. Bulong ng abogado, ang boses ay halos hindi na marinig. Saan mo yan nakuha? Ito lang po ang tanging bagay na dala ko noong iwan ako sa ampunan. Sagot ni Alessandra. Dahan-dahang tumayo ang abogado. Lumapit ito sa kanya. Nanginginig ang kamay nito nang ituro ang kwintas. Yan. Yan ang kwintas na ibinigay ni Don Alejandro Sandoval sa kanyang kaisa-isang anak na babae. Si Alessandra. Napahawak si Alessandra sa kanyang kwintas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Tinitigan siya ni Attorney Romero. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkakatuklas. Ang kaninang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkamangha at respeto. Hindi ka basta-basta iha, sabi ng abogado. Ang boses ay basag at puno ng emosyon. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana.
Huminga ito ng malalim bago sabihin ang mga salitang magpapabago sa lahat ng mga tunay na nagmamay-ari ng De Silva Memorial Hospital. Parang bombang sumabog sa loob ng silid ang mga salita ng abogado. Napatitig si Alessandra kay Attorney Romero. Pagkatapos ay kay Sebastian. Ang hangin ay tila naging napakabigat. Halos hindi na siya makahinga. Ano? Ano pong ibig ninyong sabihin? Halos paos niyang tanong. Inayos ni Attorney Romero ang kanyang salamin at inanyayahan silang maupo. May kinuha siyang isang malaki at luma ng kahon mula sa ilalim ng kanyang mesa. Ang amoy ng alikabok at matagal ng papel ay kumalat sa hangin. Nang mamatay ang mga magulang mo, bata ka pa lang. Panimula ng abogado. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng bigat. Binuklat niya ang isang makapal na folder. Sa loob nito ay mga dokumentong naninilaw na sa katagalan. Ang iyong ama, si Don Alejandro Sandoval, ay isang napakatalinong negosyante. Siya, kasama ang pamilyang De Silva, ang nagtayo ng ospital. Pero ang totoo, halos lahat ng puhunan sa mga Sandoval nanggaling. Itinuro niya ang isang dokumento, isang deed of ownership. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng kanyang mga magulang. Ang mga De Silva ang namamahala sa operasyon, habang ang pamilya ninyo ang may-ari ng halos lahat. Patuloy niya. Ngunit sakim ang ama ni Marco. Gusto niyang suluhin ang lahat. Naramdaman ni Alessandra ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang pamilya De Silva, ang pamilya ni Marco. Isang araw, papunta ang mga magulang mo sa isang business trip. Sumakay sila sa isang private plane, sabi ng abogado. At sa puntong yon, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Ang eroplanong yon ay bumagsak, walang nakaligtas. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Alessandra sa kanyang dibdib. Aksidente. Iyon ang palaging sinasabi sa kanya sa ampunan. Pero hindi iyon aksidente, marining sabi ni Attorney Romero. Ilang linggo bago ang biyahe, palihim na ipinabago ng iyong ama ang kanyang last will and testament. Ipinamana niya sa iyo ang lahat. At ako ang pinagkatiwalaan niya. Ngunit bago ko pa man maisaayos ang lahat, nangyari na ang trahedya. At pagkatapos, nawala ka na lang na parang bula. Plinano nila ang lahat. Bulong ni Sebastian, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumango ang abogado. Plinano nila ang lahat. Kinuha nila ang yaman na dapat ay sayo. At pinalabas nilang sila ang nag-iisang may-ari ng ospital. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na tumatarak sa puso ni Alessandra. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang pamilyang pumatay sa kanyang mga magulang ay ang pamilyang kanyang pinaglingkuran at minahal. Ngunit may isang tanong pa rin na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong yaman. Ang anak ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig. At tumainin, sinabi nilang patay na siya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng abogado. May kinuha siyang telepono at may tinawagan. Maari ka nang pumasok. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang pumasok. Walang imik. Inilapag nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa bago muling lumabas. Nanginginig ang mga kamay ni Alessandra habang inaabot ang envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mga litrato. Ang unang litrato ay kuha sa isang nursery room. Isang sanggol na mahimbing na natutulog sa kuna. Maputi, medyo bilugan ang mga pisngi at may maliit na dimple sa kaliwang pisngi, katulad ng dimple ni Marco. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ito ang anak niya. Buhay. Ang kanyang anak ay buhay. Sa susunod na litrato, buhat-buhat ni Doña Isabela ang sanggol. Nakangiti ito sa kamera.
Isang ngiti ng isang mapagmahal na lola. Sa tabi nito ay si Marco, masayang nakatingin sa bata. Ang eksenang dapat sana ay nagdudulot ng kaligayahan, ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Alessandra. Ikinakandong nila ang kanyang anak. Ang anak na ipinagkait nila sa kanya. Ang anak na sinabi nilang patay na. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Sunod-sunod. Hindi na niya napigilan. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang mga litrato sa kanyang dibdib at humagulgol na parang isang batang nawawala. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas matindi pa ito sa sakit ng operasyon. Mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Ito ang sakit ng isang inang inagawan ng sariling anak. Naramdaman niya ang kamay ni Sebastian sa kanyang balikat. Sinusubukang magbigay ng lakas. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Atty. Romero. Unti-unti, ang mga hikbi ay napalitan ng tahimik na pag-iyak. Ang pighati sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nag-aapoy, nagiging isang nagbabagang galit. Itinaas niya ang kanyang mukha. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Puot. Isang dalisay at nagngangalit na puot. Kinuha nila ang mga magulang ko. Sabi niya sa basag na boses, ang bawat salita ay may bigat. Kinuha nila ang yaman ko. At ngayon, kinuha nila ang anak ko. Maingat niyang ibinalik ang mga litrato sa envelope na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Tumingin siya kay Atty. Romero, pagkatapos ay kay Sebastian. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nagliliyab. Wala na ang Alessandra na mahina at nagpapauto. Wala na ang babaeng umiiyak sa isang sulok. Ang babaeng nakaupo sa kanilang harapan ngayon ay isang inang handang gawin ang lahat, isang tagapagmanang handang bawiin ang nararapat sa kanya. Hindi na ako iiyak, muli niyang sabi, ngunit ngayon, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Babawiin ko ang lahat. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang anak, ang munting mukha na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Isang panatang hinding-hindi niya sisirain. Hinaplos niya ang litrato. Babalikan ka ni Mama, anak. Bulong niya sa sarili. Isang pangakong narinig ng buong sansinukob. Babalikan kita. Ano? Paanong wala siya dyan? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang mamahaling opisina. Sa kabilang linya, ang hepe ng seguridad ng mansyon ay nauutal. Sir, nilibot na po namin ang buong kabahayan at ang hardin. Wala po talaga si Ma'am Alessandra. Malutong na nagmura si Marco bago padabog na ibinaba ang telepono. Napahila mo siya sa sariling mukha. Naramdaman niyang mamasa-masa ang kanyang palad. Ilang araw nang nawawala si Alessandra at ngayon lang nila ito nalaman. Ang inutil na yayang iyon. Hindi ang kaligtasan ni Alessandra ang inaalala niya. Ang inaalala niya ay ang mga sikretong maaaring bit-bit nito. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Doña Isabela, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, ay pumasok na parang isang reyna. Walang bakas ng anumang sakit. Malakas. Nakakatakot. Anong kaguluhan ito, Marco? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Tumawag sa akin ang security. Nawawala ang asawa mo. Hindi ko alam, Mama. Depensa ni Marco. Pinapahanap ko na. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang ina. Lumapit ito at dinuro siya sa dibdib. Hindi mo alam? Trabaho mong siguraduhin na mananatili siyang nakakulong. Marco, inutil. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nagsalita ang babaeng yon sa labas? Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong sa kanyang sentido. Walang maniniwala sa kanya, Mama. Sino ba naman siya? Huwag kang maging kampante. Sigaw ni Doña Isabela. Ang isang maliit na daga ay kayang magpabagsak ng isang buong bahay.
Hanapin mo siya. Gamitin mo ang lahat ng pera at koneksyon natin. Hanapin mo si Alessandra bago pa huli ang lahat. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ng opisina. Iniwan si Marco na nanginginig sa takot at galit. Galit? Hindi sa kanyang ina, kundi sa sarili niyang kahinaan. Ginugol niya ang buong maghapon sa pagtawag sa mga pulis na binabayaran nila, sa mga pribadong investigador. Ipinakalat niya ang litrato ni Alessandra. Ngunit walang nakakaalam, walang nakakita. Parang bula itong naglaho. Gabi na nang umuwi siya sa mansyon, pagod at bigo. Ang bahay ay tahimik. Marahil ay nasa isang social gathering na naman ang kanyang ina. Pumunta siya sa library para kumuha ng alak. Kailangan niya ng kahit anong pampakalma. Habang nagsasalin siya ng brandy sa kanyang baso, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina mula sa katabing pag-aaral. Hindi pa pala ito umalis. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakatalikod si Doña Isabela. May kausap sa telepono. Ay, sigurado ako. Sabi nito sa mahinang boses, ang bayad ay nasa account mo na. Siguraduhin mo lang na walang magiging problema. Isang sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala sa kanya. Patuloy ni Doña Isabela. Kahit kailan, hindi niya malalaman. Ang mahalaga, matagumpay na naipadala ang item. Ang kliyente ba ay masaya? Item, kliyente. Anong pinagsasasabi ng kanyang ina? Naghintay si Marco hanggang sa matapos ang tawag. Nang lumabas si Doña Isabela, nagkunwari siyang kararating lang. Mama, may balita na ba? Wala pa. Matigas na sagot nito. Umuwi ka na sa kwarto mo at magpahinga. Hayaan mong ako ang mag-isip. Ngunit hindi na mapakali si Marco. Ang narinig niyang pag-uusap ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Alam niyang may tinatago pa sa kanya ang kanyang ina. Isang bagay na mas malaki. Naghintay siya hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto ng silid nito. Lihim siyang pumasok sa pag-aaral ni Doña Isabela. Ang lugar na ito ay off-limits sa lahat, maging sa kanya. Pinuntahan niya ang isang malaking painting sa dingding. Alam niyang sa likod nito ay may isang secret vault. Minsan niya na itong nakitang binuksan ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang mga kamay niyang pinihit ang dial. Isang click. Bumukas ang vault. Sa loob ay mga papeles, alahas, at mga tumpok ng dolyar. Ngunit isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. May label itong ASAS transaction. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi papeles ng donasyon ang nakita niya. Hindi rin medical chart. Ito ay isang medical report. Ngunit mukha itong isang kontrata. Isang kasunduan sa pagbebenta. Nakasaad doon. Isang 1, malusog na bato. Type O, mula kay Alessandra Sandoval. At sa ibaba, ang nakakagimbal na detalye. Ang pangalan ng nakatanggap, isang kilalang politiko. At ang halaga, nakasulat sa malalaking letra na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadilim sa kanyang paningin. 50 milyong piso. 5 araw. 5 araw na tinititigan ni Alessandra ang litrato ng kanyang anak. Sa bawat oras na lumilipas, ang pangungulila sa kanyang dibdib ay nagiging isang dambuhalang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Maghintay ka lang, ate. Gumagawa na ng paraan si Attorney Romero, sabi ni Sebastian isang gabi, habang iniaabot sa kanya ang isang plato ng hapunan. Kailangan nating maging matalino. Idadaan natin ito sa legal na paraan. Ngunit hindi na makapaghintay si Alessandra. Ang bawat segundo na malayo siya sa kanyang anak ay isang walang katapusang pagdurusa. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na desperado at mapanganib. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ko na kaya maghintay. Kailangan kong makita ang anak ko, Sebastian, kahit isang silip lang. Ate, delikado yan. Pagtutol ni Sebastian. Paano kung mahuli ka nila?
Hindi nila ako makikilala, sabi niya, puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalala ni Sebastian, itinuloy ni Alessandra ang kanyang plano. Gamit ang kaunting pera na ibinigay ni Sebastian, bumili siya ng isang uniforme ng nurse sa isang surplus shop, isang face mask at isang pares ng salamin na walang grado ang kumumpleto sa kanyang disguise. Ang kanyang maikling buhok ay isang bentahe. Walang sino man ang mag-aakala na ang babaeng may simpleng ayos at kilos ay ang dating mahinhin at alagang-alagang si Alessandra de Silva. Nag-abang siya sa labas ng mansyon. Alam niya ang schedule ng mga tauhan. Kapag 3:00 ng hapon, dumarating ang isang van na nagde-deliver ng mga medical supply para kay Doña Isabela. Isa pang bahagi ng pagkukunwari nitong may sakit. Nang bumaba ang delivery man, mabilis siyang lumapit. "Excuse me, ako ang bagong private nurse ni Ma'am Isabela," sabi niya sa pinakalma at pinaka-professional na boses na kaya niya. "Ako na ang magdadala niyan sa loob." Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, ngunit dahil sa kanyang uniforme at kumpiyansa, hindi ito naghinala. Ibinigay nito sa kanya ang kahon at umalis. Hawak ang kahon na tila isang kalasag. Lumakad si Alessandra papasok sa gate. Ang gwardya, na abala sa kanyang cellphone, ay tinanguan lang siya. Nasa loob na siya. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Ang bawat hakbang sa pamilyar na pasilyo ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Iniiwasan niya ang mga katulong. Sumunod siya sa mga alaala niya kung saan ang nursery room. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura. Bumukas ito. At doon, sa gitna ng silid, sa loob ng isang magarang kuna, ay ang kanyang anghel. Mahimbing itong natutulog. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Ang bawat paghinga nito ay musika sa pandinig ni Alessandra. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Puno ng isang taon ng pangungulila. Inilapag niya ang kahon sa sahig at sumilip sa kuna, ang kanyang anak, ang kanyang dugo at laman. Hindi niya napigilan ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang face mask at marahang hinaplos ang malambot na pisngi nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay ng sanggol. "Anak ko," bulong niya, ang boses ay basag. "Si mama ito." Gusto niyang buhatin ng sanggol. Gusto niya itong yakapin at wag nang bitiwan pa. Gusto niyang tumakbo papalayo, dalhin ang kanyang anak sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanila. Ngunit alam niyang hindi maaari. Hindi pa. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo. "Babalikan ka ni Mama. Pangako." Iyon na sana ang kanyang huling sandali doon. Itinaas na niya muli ang kanyang face mask at handa nang tumalikod. Ngunit pag-ikot niya, ang kanyang mundo ay gumuho. Nakatayo sa may pintuan na parang isang multo na lumitaw mula sa kawalan. Si Doña Isabela. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik, matalas na parang kutsilyo. Walang gulat sa mukha nito. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. "Napakagandang eksena," sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay puno ng lason. Ang ina na nagbalik para sa kanyang anak, nakakaiyak. Napaatras si Alessandra. Ang kanyang utak ay tumigil sa paggana. Nahuli siya. "Akala mo ba talaga malilinlang mo ako sa basahan mong yan?" Patuloy ni Doña Isabela, dahan-dahang lumalakad palapit. "Sa tingin mo ba, sa lahat ng pera ko, hindi ko malalaman na ang taksil kong ampon ang tumulong sa'yo? Ang bawat salita ay isang sampal. Ibalik mo sa akin ang anak ko." Sigaw ni Alessandra. Ang takot ay napalitan ng tapang ng isang ina. Isang malakas na halakhak ang sagot ni Doña Isabela. "Ang anak mo? Iha, ang batang yan ay isang De Silva at hinding-hindi niya kikilalanin ang isang ina na galing sa putikan.
Isang ina na walang pera, walang kapangyarihan. Hayop ka. Ako? O ikaw na ang tangang pumasok sa lungga ng mga ahas? Sa isang iglap, inilabas ni Doña Isabela ang kanyang cellphone. Itinapat nito iyon sa kanya. Tumawag ka ng pulis kung gusto mo. Sabi ni Doña Isabela na may isang mapanuyang nanggisi sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ang baliw na ito na pumasok sa pamamahay ko ng walang pahintulot. O ang nag-iisang Doña Isabela de Silva ang may-ari ng ospital? Ang mga salita ni Doña Isabela ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Alessandra. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng silid na dapat sanay para sa kanyang anak, pakiramdam may hubad at walang kalaban-laban. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang ina o lola. Isa itong halimaw na nagkukubli sa isang eleganteng kasuotan. Hindi na siya lumaban pa. Alam niyang talo siya. Sa isang senyas ni Doña Isabela, 2 malalaking security guard ang pumasok at marahas siyang kinaladkad palabas. Hindi siya pumiglas, wala nang natitirang lakas sa kanya. Habang hinihila siya palabas ng mansyon, muli niyang narinig ang malupit na halakhak ng kanyang biyenan. "Huwag ka nang babalik dito, Alessandra." Narinig niyang sigaw nito. "Dahil sa susunod, hindi na lang sa gate kita ipapatapon. Baka sa basurahan ka napulutin." Ipinagsarhan siya ng malaking gate. Muli, mag-isa siya sa dilim. Ngunit ngayon, mas masakit. Dahil ilang metro lang mula sa kanya, sa likod ng matataas na pader na yon ay ang kanyang anak. Ang anak na marahil ay hinding-hindi na niya muling makikita. Hindi niya alam kung paano siya nakarating pabalik sa apartment ni Sebastian. Naglakad lang siya nang walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay malabong mga guhit. Sa kanyang paningin na puno ng luha. Ang mga tunog ng busina at sigawan ng mga tao ay tila nanggagaling sa ibang mundo. Nang marating niya ang pinto ng apartment, wala na siyang lakas kahit para kumatok. Napasandal na lang siya dito at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Doon siya natagpuan ni Sebastian. Pagbukas nito ng pinto, isang tanawin ng lubos na pagkasira ang sumalubong sa kanya. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Alessandra. "Ate, anong nangyari?" Hindi makasagot si Alessandra. Nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Sebastian, ang huling pader na nagpapatatag sa kanya ay tuluyan ng gumuho. Niyakap niya ito nang mahigpit at doon humagulgol ng walang katapusan. Isang iyak na puno ng sakit, ng kabiguan, ng kawalan ng pag-asa. Dinala siya ni Sebastian sa loob. Pinaupo sa sofa. Kinuha siya nito ng isang basong tubig at isang kumot. Walang masyadong tanong. Walang panghuhusga. Naupo lang ito sa sahig sa kanyang harapan. Tahimik, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Nang sa wakas, ay maubos na ang kanyang mga luha. Tanging mahihinang hikbi na lang ang natira. "Wala na, Sebastian." Bulong niya sa kawalan. Ang boses ay paos at walang buhay. "Talo na ako. Hinding-hindi ko na makukuha ang anak ko. Masyado silang makapangyarihan. At ako wala. Isa lang akong wala." Ito na ang kanyang pinakamababang punto. Ang sandali kung saan ang lahat ng pag-asa ay naglaho na parang usok. Handa na siyang sumuko. Tinitigan siya ni Sebastian. Ang mga mata nito ay seryoso, ngunit may kakaibang kislap ng determinasyon. "Kung hindi natin sila matatalo sa lakas, ate," mahinang sabi nito, "talunin natin sila sa talino." Ikinunot ni Alessandra ang kanyang noo. Anong talino ang pinagsasasabi nito? Tumayo si Sebastian at kumuha ng isang folder mula sa kanyang kwarto. Ang folder na ibinigay sa kanila ni Attorney Romero. Inilabas niya ang isang dokumento, isang listahan. Ang kapangyarihan ni Mama ay hindi absoluto. Paliwanag ni Sebastian. Nakasalalay ang posisyon niya bilang presidente ng ospital sa boto ng Board of Directors. Sila ang mga major stockholders.
Inilatag niya ang listahan sa maliit na mesa. Mga pangalan ng makapangyarihan at mayayamang tao sa lipunan. Mga kaibigan at kasosyo ng pamilya De Silva. Pero anong magagawa natin dyan? Walang ganang tanong ni Alessandra. Mga kakampi nila, ang lahat ng yan. Hindi lahat, sabi ni Sebastian. May itinuro siyang isang pangalan sa gitna ng listahan. Isang pangalang pamilyar kay Alessandra. Ang pangalan ng isa sa mga pinakamayamang socialite sa bansa. Isang byuda na kilala sa kanyang pagiging mahigpit at hindi mahulaan. Siya ang kailangan natin, sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kumpiyansa. Tiningnan ni Alessandra ang pangalan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sebastian na may pagtataka. Hindi niya maintindihan. Bakit ang babaeng yon? Paano siya makakatulong? Itinuro ni Sebastian ang pangalan sa listahan ng mga board members ng ospital. Ang kanyang daliri ay nakatapat dito na parang isang sundalong nakahanap ng susi sa tagumpay. Siya, sabi ni Sebastian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang mapanganib na ideya. Siya ang susi. Ang pangalang itinuro ni Sebastian ay si Doña Esmeralda Viuda de Montemayor. Isang pangalan na kasing bigat ng ginto at kasing tulis ng bubog sa alta sosyedad. Mula sa pananaw ni Sebastian, ang plano ay simple ngunit halos imposible. Kailangan nilang makuha ang boto ni Doña Esmeralda. Kung makukumbinsi nila itong kumampi sa kanila, magkakaroon sila ng sapat na impluwensya para hamunin ang pamumuno ni Doña Isabela. Pero paano? Nag-aalalang tanong ni Alessandra habang pinagmamasdan nila ni Sebastian ang malaking mansyon ng mga Montemayor mula sa loob ng isang lumang kotse. Hindi niya tayo kilala. Mayroon tayong isang bagay na wala ang iba, ate. Sagot ni Sebastian habang mahigpit na hawak ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Mayroon tayong katotohanan. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang walang humpay na paghahanda. Sa tulong ni Attorney Romero, pinag-aralan nila ang lahat. Ang kasaysayan ng ospital, ang mga batas sa korporasyon at higit sa lahat, ang buhay ni Doña Esmeralda. Nalaman nila na ang matandang byuda ay may isang lihim na pinahahalagahan, ang integridad, at mayroon itong isang malaking kahinaan, ang kanyang yumaong asawa na namatay sa De Silva Memorial Hospital dahil sa isang simpleng komplikasyon. Ilang taon na ang nakalipas. Gamit ang mga natitirang alahas ni Alessandra, nabigay pa ng kanyang mga magulang, ang tanging tunay na yaman na naiwan sa kanya. Lihim silang nakipag-ugnayan sa isang stockbroker. Unti-unti, paunti-unti, binili nila ang mga maliliit na shares ng ospital mula sa mga miyembrong hindi nasisiyahan sa pamamalakad ng mga De Silva. Hindi ito sapat para sa kontrol, pero sapat na para sa isang bagay, isang upuan sa susunod na board meeting. Dumating ang araw ng pagtutuos. Nakatayo si Alessandra sa harap ng isang full-length mirror sa maliit na apartment. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak at nagtatago. Nakasuot siya ng isang itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang malinis at eleganteng paraan. Ang kanyang muka ay may magaang makeup, sapat lang para bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata. Sa leeg niya, nakasabit ang kwintas na may pendant na Danimani. Isang paalala kung sino siya at kung para saan ang laban niyang ito. Handa ka na ba? Tanong ni Sebastian mula sa kanyang likuran. Nakasuot din ito ng formal na damit. Ang dating anino ni Marco ay mukha ng isang tunay na mandirigma. Huminga ng malalim si Alessandra. Para sa anak ko. Ang De Silva Memorial Hospital, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Ngayon, babalikan niya ito, hindi bilang biktima, kundi bilang isang kalaban. Naglalakad sila sa mahabang pasilyo patungo sa conference room.
Bawat hakbang ni Alessandra ay matatag at may bigat. Ang mga empleyadong nakakasalubong nila ay napapatingin, nagtataka kung sino ang makapangyarihang babae na ito na naglalakad na parang pag-aari niya ang lugar. Nasa tapat na sila ng pinto. Sa loob, naroon ang mga taong sumira sa kanyang buhay. "Kaya mo to, ate," bulong ni Sebastian at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Isang maliit na pagpisil ng suporta. Tumango si Alessandra at itinulak ni Sebastian ang malaking pinto. Bumukas ito. Ang lahat ng usapan sa loob ay natigil. 12 pares ng mata ang sabay-sabay na napatingin sa kanila. Ang mga pinakamayayamang tao sa syudad, kasama sina Marco at Doña Isabela, ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mahogany table. Ang mukha ni Marco ay nagpakita ng purong gulat, ngunit ang mukha ni Doña Isabela, ang pagiging kampante nito ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng hindi maitagong pagkabahala. "Anong ginagawa ninyo dito?" Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Marco. Bawal ang hindi miyembro dito. Ngunit hindi siya pinansin ni Alessandra. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang babaeng nakaupo sa dulo ng mesa, si Doña Esmeralda. "Sino ka?" Sigaw ni Doña Isabela. Ang boses ay nagpapakita ng iritasyon at pagbabanta. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alessandra. Kalmado siyang lumakad patungo sa isang bakanteng upuan. Habang inilalapag ni Sebastian ang mga dokumento sa mesa, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng lahat sa silid. Ang tunay na may-ari ng lugar na ito, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Ang mga salita ni Alessandra ay nanatiling nakabitin sa hangin, matalas at hindi mapag-aalinlanganan. "Anong kalokohan ito?" Sigaw ni Doña Isabela, ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Tumayo ito, ang mukha ay namumula sa galit. "Mga gwardya, palabasin ang mga impostor na ito." Ngunit bago pa man may makakilos, nagsalita si Attorney ni Romero, na tahimik na pumasok sa likuran ni na Alessandra. "Walang aalis," sabi niya sa isang boses na puno ng awtoridad, habang inilalatag ang isang set ng mga dokumento sa harap ni Doña Esmeralda. Lahat ng naririto ay may karapatan, lalo na si Miss Alessandra Sandoval, ang nag-iisang anak ni Don Alejandro Sandoval at ang may-ari ng 40% ng ospital na ito. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Napaupo si Doña Isabela na parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Marco naman ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Imposible," sabi ni Marco. "Matagal nang patay ang mga Sandoval. Iyon ang pinalabas ninyo." Kalmadong sagot ni Alessandra. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. "For years, the De Silva family has built an empire on lies. Isang imperyo na itinayo mula sa dugo at pagtataksil." Inilabas niya ang testamento ng kanyang ama. Ang mga orihinal na titulo ng lupa. Ang mga papeles na nagpapatunay na ang mga Sandoval ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. "Hindi lang nila ninakaw ang yaman ng aking pamilya." Patuloy ni Alessandra. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. "Pinatay nila ang aking mga magulang." Isang malakas na objection ang narinig mula sa abogado ng mga De Silva. Ngunit pinatahimik ito ng isang kumpas ng kamay ni Doña Esmeralda, na ngayon ay seryosong binabasa ang mga dokumento. "At hindi pa sila nakontento," sabi ni Alessandra. At sa pagkakataong yon, tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. "Nilinlang nila ako. Minahal ko ang isang lalaking kasama pala sa pumatay sa aking pamilya. At nang magbunga ang aming pagmamahalan, kinuha nila ang lahat." Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas ang isa pang envelope. Ang medical report
na nagpapatunay na kinuha ang kanyang bato. At ang mas masakit, ang mga litrato ng kanyang anak. Sinabi nila sa aking patay na ang aking anak. Sabi niya, ang isang butil ng luha ay tuluyan ng pumatak. Pero ang totoo, ipinagkait lang nila siya sa akin at ang bato na kinuha nila, hindi ito para iligtas ang buhay ni Doña Isabela. Ibinenta nila ito. Isang kasinungalingan, sigaw ni Doña Isabela, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Talaga ba? Isang bagong boses ang nagsalita mula sa pinto. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon, kasama ang 2 pulis, ang politikong bumili ng bato ni Alessandra. Ang mukha nito ay maputla, ngunit puno ng determinasyon. Handa akong tumestigo sa lahat, sabi ng politiko. Kapalit ng mas mababang sentensya, gumuho ang mundo ng mga De Silva. At may isa pa, sabi ni Attorney Romero. Tumingin siya kay Sebastian. Ang binatang ito ay hindi isang De Silva. Siya ang anak ng dating abogado ng mga Sandoval na kasama nilang pinatay. Kinuha siya ni Doña Isabela bilang isang prenda para manahimik ang kanyang mga kamag-anak na nakakaalam ng katotohanan. Iyon ang huling dagok. Tuluyan nang napahagulgol si Doña Isabela, hindi na sa pagkukunwari, kundi sa tunay na pagkatalo. Lumapit ang mga pulis. Doña Isabela de Silva, Marco de Silva, inaaresto kayo sa salang murder, fraud, at illegal organ trafficking. Nagwala si Marco. Hindi niyo ito magagawa sa amin. Lumuhod siya sa harap ni Alessandra, niyakap ang kanyang mga binti. Mahal, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, parang awa mo na. Si Mama lang ang may pakana ng lahat. Tiningnan siya ni Alessandra. Ang dati pagmamahal at sakit ay napalitan na ng awa at pagkasuklam. Inalis niya ang kanyang binti mula sa pagkakahawak nito. Tapos na tayo, Marco, malamig niyang sabi at tumalikod. Habang kinaladkad ng mga pulis ang mag-inang De Silva, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lumapit si Sebastian sa tabi ni Alessandra. Sa labas ng conference room, naghihintay ang isang social worker. At sa bisig nito, ang kanyang anak. Dahan-dahan, lumapit si Alessandra. Ang bawat hakbang ay parang isang panaginip. Kinuha niya ang bata mula sa social worker. Mainit, mabango, buhay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng paghihirap ay tila naglaho. Sa wakas, hawak na niya ang kanyang mundo. Tumingin siya kay Sebastian na nakangiti sa kanya. Ang mga mata ay may luha ng kaligayahan. Tapos na, bulong ni Alessandra, habang ang mga luha ng tagumpay at ginhawa ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, tapos na. 6 na buwan nang lumipas, ang dating De Silva Memorial Hospital ay may bago ng pangalan sa harapan, Sandoval Charity Medical Center. Ang simbolo ng kasakiman at panlilinlang ay isa na ngayong kanlungan para sa mga mahihirap at nangangailangan. Nakatayo si Alessandra sa balkonahe ng kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Marco. Mula roon, tanaw niya ang isang bagong tayong playground sa bakuran ng ospital. Doon, masayang naglalaro ang kanyang anak, si Alejandro Jr. o AJ, habang maingat itong binabantayan ni Sebastian. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Payapa. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng bagyo, nahanap na niya ang kapayapaan. Nakamit niya ang hustisya. Sina Doña Isabela at Marco ay napatunayang nagkasala at ngayon ay nabubulok na sa bilangguan. Nakuha niya pabalik ang lahat ng yaman na para sa kanya. Ngunit sa proseso, natuklasan niya ang isang mahalagang bagay. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Ang kapangyarihan ay hindi nakapuno sa puwang sa kanyang puso. Kaya't ibinalik niya ito. Ibinuhos niya ang halos lahat ng yaman ng mga Sandoval
sa pagtatayo ng foundation. Ang ospital ay hindi na isang negosyo, kundi isang serbisyo. Iyon ang tunay na paghihiganti, ang gawing simbolo ng pag-asa, ang isang bagay na dating simbolo ng kasamaan. Malalim yata ang iniisip ng bagong presidente, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Alessandra at nakita si Sebastian na nakasandal sa may pintuan. May dalang 2 tasa ng kape. Lumapit ito at iniabot ang isa sa kanya. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Sagot ni Alessandra habang tinatanggap ang mainit na tasa. Nagbago dahil sa iyo, ate, sabi ni Sebastian. Dahil sa tapang mo. Nagkatinginan sila. Sa loob ng 6 na buwan na iyon, si Sebastian ang naging kanyang sandalan, ang kanyang kasama sa lahat ng bagay. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kapamilya. Siya ang naging ama-amahan ni AJ, ang naging haligi na sumalo sa kanya ng paulit-ulit. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Sebastian. Taos puso niyang sabi. Lumapit pa si Sebastian hanggang sa magkatabi na sila sa balkonahe, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Alessandra, sabi nito, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na siya tinawag nitong ate. Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong kailangan mo pa ng panahon para maghilom. Huminga ito ng malalim. Pero gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Dahil ang tahanan na matagal ko nang hinahanap, natagpuan ko na sa inyo ni AJ. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Alessandra. Isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang mapusok at bulag na pag-ibig na ibinigay niya kay Marco. Ito ay isang bagay na mas kalmado, mas totoo, at mas malalim. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tasa. At pagkatapos, sa ilalim ng papalubog na araw, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ni Sebastian. Napatingin ito sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng pag-asa at pag-unawa ang namutawi sa mga labi nito. Tumingin si Alessandra sa kanyang anak, na ngayon ay masayang tumatakbo palapit sa kanila. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Ang tunay na yaman ay hindi ang gusaling ito o ang pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang mga sandaling tulad nito. Hawak ang kamay ni Sebastian. Tiningnan ni Alessandra ang kanyang anak na masayang naglalaro. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, naramdaman niya ang salitang matagal na niyang hinahanap, tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ng pagbangon, pag-ibig, at pagpapatawad ni Alessandra mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong nasaktan at umiyak sa pighati ni Alessandra. Kasama ninyo akong nagalit sa kalupitan ng mga De Silva at kasama ninyo akong humawak sa pag-asa na dala ni Sebastian. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng nobela, kundi isang paglalakbay na sabay nating tinahak. Ang kwento ni Alessandra ay isang paalala sa ating lahat na gaano man tayo kadapa, gaano man tayo kadurog ng mga pagsubok, palaging may dahilan para bumangon, na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi ang pagpili na itayo ang ating sarili at mamuhay ng masaya at malaya. At higit sa lahat, isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakikita sa dugo, kundi sa mga pusong handang manatili at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan.
Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ito ang inyong manunulat. Buong pusong nagpapasalamat sa inyo.